Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang My Wife is a Gangster 3 na napalabas noong 2006. Ito ay patungkol sa isang babae na inakala nilang mahina pero siya pala ay ang boss ng pinakadelikadong gang. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin si Eri Ang. Siya ang anak ng pinakamakapangyarihang boss ng gang na Black Dragon sa Hong Kong. At nang dumalo siya sa isang high-profile gathering ng ama niya ay bigla na lang nagkaroon ng tensyon. Nang ang mga kalaban nilang gang ay sinubukan na insultuhan siya para mapahiya nila ang tatay ni Eri Ang. Pero hindi nga siya nagpadaig sa kanila. Nagsimula na nga lang siyang sumayaw habang hawak-hawak ang kanyang espada sa gitna ng hall. At habang sumasayaw ay pinapakita niya sa lahat ang napakahusay niyang paggamit ng espada dahilan para humanga sa kanya ang mga panauhin. Pero bigla na nga lang may isang lalaki ang nagtapon ng mga bubog sa sahig kung saan nagsasayaw si Eri Ang. Dahilan para magdugo ang mga paa ni Eri Ang habang patuloy pa din siyang sumasayaw. Kahit na nasasaktan siya ay nagpursigi pa rin siyang ipagpatuloy ang sayaw niya para hindi nila maisip na mahihinto siya dahil lang doon. Pero bigla na lang siyang pinagtawanan ng mga panauhin dahilan para maubos na ang pasensya niya at nagmadali siyang nagpunta sa lalaking nagtapon ng mga bubog. At sa isang iglap nga lang ay tinusok niya ang kamay ng lalaki sa pamamagitan ng espada niya. Dahil sa ginawa niya ay naglapitan ang iba pang kasamahan ng lalaking ito pero kaagad naman silang napigilan ng tatay ni Eri Ang. At dahil sa hindi siya nakantento sa parusang binigay niya sa lalaki ay naisip niyang hanapin ang leader ng lalaking yun. Nakita niya ito sa isang barbershop at kaagad nga niyang hiniwa ang leeg nito at namatay ito kaagad. At matapos nga nailibing ito ay nagkaroon ng tensyon dahil ang isa sa mga high-rankang members nito ay nangako na maghihiganti siya sa pagkamatay niya. At dahil sa takot ng tatay niya sa kung anong mangyayari kay Eri Ang ay naisip niya na ipadala ang anak niya sa kaibigan niyang si Big Boss. Siya ay isang powerful gangster din na nakabase sa Korea. At sa mga puntong yun ay nakita din natin si Han Ki-chul na isang low-rankang member ng gang ni Big Boss. Siya ang naatasan niya na mandialogue kay Eri Ang dahil sa kakayahan niya na makaintindi ng Chinese. Pero sa kasamaang palad ay wala talaga siyang kaalam-alam sa lengguwahe ng mga Chinese. Sa sumunod na araw ay sinama ni Ki-chul ang mga kasamahan niya para pick upan ng Ayla si Eri Ang. At inaasahan nga nila na isa siyang lalaking gangster. Pero laking gulat nila nang malaman nila na isa pala siyang napakagandang babae na medyo hindi maganda ang asal. Sinakay na nga nila ito sa kotse at wala nga sa kanila ang nakakaintindi sa sinasabi niya. Matapos nun ay nakipagkita na sila sa Big Boss at nai-welcome niya ito at nasabi na maging comfortable lang siya dito. Nasabi din niya na maaari niyang utos-utusan si Ki-chul at ang mga tauhan niya habang narito siya sa Korea. Matapos nun ay dinala na nila Ki-chul si Eri Ang sa bahay nila at pinakita na din nila kay Eri Ang kanilang mga fighting skills. Para ipakita kay Eri Ang kung gaano sila kalakas. Pero hindi nga nila alam na si Eri Ang ay isang A-star fighter. Ilang saglit lang matapos nun ay may dumating na translator at yun ay si Yeon-hee. At narito siya para magawa nila Eri Ang at ng mga gang members na magkaintindihan. Immature pa siya at takot na takot siya sa mga gangster kaya imbis na i-translate ng totoo ang sinasabi ni Eri Ang na mga rude words ay binabago niya ito sa magagandang salita para hindi niya ma-provoke ang mga gangster. Humingi si Eri Ang ng isang importanteng request sa kanila. Gusto niyang hanapin nila ang nawawala niyang nanay dahil ang huling pagkakaalam niya ay narito lang siya sa Korea. Sa sumunod na araw ay may mga nanggulo sa tauhan ni Ki-chul at mula sila sa kalaban nilang gang. Napakarami nga nila pero buti na lang at nandun si Eri Ang at naisip niyang sipin ang isang upuan dahilan para madapa ang lahat ng mga nanggugulo sa kanila. Matapos nun ay sinimulan na ng mga tauhan ni Ki-chul na magbubugbugin ang mga ito. Ilang saglit lang ay nag-alisa na ang mga ito rito. Kinagabihan nun ay nagpunta sila sa isang kainan para kumain at mag-inom. At matapos ng malasing ni Ki-chul ay sinamahan siya ng isa niyang tauhan sa banyo nang bigla na lang sinugod sila ng mga gang members na nakalaban nila kanina. At narito sila para maghiganti sa ginawa nila kanina. Sinubukan nilang harassen si Eri Ang at ang translator habang binubugbog nila ang isa pang tauhan ni Ki-chul. Pero hindi nga hinayaan ni Eri Ang na makaalis sila dito nang hindi sila nilalabanan. Nagawa niyang umatake sa kanila at tinapon niya ang mga chopsticks sa mga kalaban nila. Matapos nun ay sinimulan na ni Eri Ang na pagbubugbugin ang mga gang members na nanggugulo sa kanila. Dahilan para matakot silang lahat sa kanya. Matapos nun ay binalita nito ang nangyari sa kanila kay Ki-chul at dahil nga sa lasing na lasing si Ki-chul ay hindi niya pinaniwalaan ang kwento ng tauhan niya. Matapos nun ay nag-report ang natalong gang members sa leader nila dahilan para maisip nilang gawing prime target ang gang ni Ki-chul.
Matapos nun ay naanyayahan sila Kichul sa headquarters ng gang na tinalo nila. Pagkadating nila doon ay nagulat si Kichul dahil hawak na pala nila ang dalawa niyang tauhan at binugbog nila ito. Kinainis ito ni Kichul kaya naisip niyang pagsalitaan ang leader ng kalaban nilang gang. Pero dahil nga sa napakahina niyang fighting techniques ay kagad siyang napatumba nito. Mabuti na lang at naroon si Eriang at tinulungan siya nito. Kumuha siya ng isang mani at tinire ito papunta sa mukha ng leader at dahil sa ginawa niyang yun ay nagawa ni Kichul na masuntok ang mukha nito at napatalsik papalayo. Matapos nun ay pinalibutan na siya ng mga gang members at sinimulan na siyang pagtulungan ng mga ito. At kahit na napakadami nila ay nanatili pa din si Kichul na nakatayo dahil gusto pa rin niyang ma-fulfill ang duty niya na maprotektahan si Eriang. Pero hindi na nga nakapagpigil pa si Eriang dahil bagbog sarado na si Kichul. Kaya sinabihan niya si Kichul na tumabi na muna at naghanda na siya na kalabanan ang mga gang members. At kahit na napakadami nila ay nagawa ni Eriang na matalo silang lahat ng walang kahirap-hirap. Wala pang ang ilang saglit ay nagawa na niyang patumbahin ang mga kalaban. Habang si Kichul ay gulat na gulat sa lahat ng nakita niya. At dito na niya napagtanto na totoo ang sinabi ng tauhan niya na napakalakas ni Eriang. Matapos nga nun ay napagpasyahan na nilang umuwi sa kanila. Hindi pa nga rin sila makapaniwala sa kakayahan ni Eriang at na-impress sila sa galing na ipinamalas niya. Isang gabi nga ay tumambay sila Kichul at Eriang sa labas para mag-relax at uminom. Pero bagaman na hindi pa rin sila magkaintindihan ay unti-unti na siyang nahuhulog sa kagandahan ni Eriang. At mukha namang natutuwa din si Eriang na nakakasama niya ngayon si Kichul. Sa sumunod na araw ay nagsalo-salo na sila para sa almusal at sa ngayon nga ay unti-unti na siyang bumabait sa kanila kumpara sa pinamalas niya sa kanila nung una silang magkita. Pero nagawa nga ng translator na i-translate ang mga sinasabi ni Eriang sa isang commanding sentences para magawa niyang matakot ang mga tauhan ni Kichul. Pero ang totoo pala ay gusto lang niyang pagtripan sila. Matapos nun ay nagpunta sila Kichul kay Big Boss at nakita nila doon ang leader ng kalaban. Tilanggang at narito siya para tanggapin ang pagkatalo nila. Dahil sa nagawa nila Kichul ay na-promote siya ni Big Boss para maging kanang kamay niya. Sa Hong Kong naman ay nakita natin ang leader ng higher gang na Perseguido Pere na mag-higanti kay Eriang. Kaya naisip niyang magpadala ng ilang mga assassin para sugurin nila si Eriang. Sa Korea naman ay nagkakaroon ng magandang araw sila Eriang at ang mga kasamahan niya nang bigla silang ma-interrupt nang dumating na dito ang mga assassin. Nung una ay inakala nila na ang mga assassin na ito ay narito para kay Kichul pero di kalaunan ay nalaman nila na si Eriang ang totoo nilang target. Siya nga ang suspect nila sa pagpatay sa isang gangster sa Hong Kong dahilan para magkaroon ng gangster war doon. At habang nagkakaroon nga ng ambush ang mga assassin doon ay nagawa naman na ng mga tauhan ni Kichul na makatakas doon. Pero sa kasamaang palad ay nataman nga ng bala si Eriang habang papatakas sila. Habang nagtatago sila ay nire-report nila ang nangyayari sa kanila kay Big Boss. At nang makauwi na nga sila ay nag-isip sila ng mga paraan para maprotektahan nila ang sarili nila sa mga assassin. Pero nalaman nila na nagawa na pala ng mga assassin na masundan sila sa bahay nila. Tumakas ulit sila at nahati sila sa dalawang grupo. Si Eriang ay kasama si Kichul at ang translator naman ay kasama ang mga tauhan ni Kichul. Nagmaneho na nga papaalis sila Kichul at Eriang para takasan ang humahabol sa kanilang mga assassin. Buti na lang at nagawa nilang makatakas ng aksidenteng bumangga ang sasakyan ng mga assassin sa isang truck. Matapos nun ay nagpunta sila Kichul at Eriang sa bahay ng mga magulang niya. Naging magandang lugar naman ito para makapagpahinga silang dalawa dito at sa pagkakataon na yun ay naisip ng mga magulang ni Kichul na si Eriang ang girlfriend ni Kichul. At binigay nga nila sa kanya ang family necklace bilang regalo sa kanya. Nagpalipas sila ng gabi sa bahay ng mga magulang niya at naging mapayapa naman ito dahil hindi sila inatake ng mga assassin. Pero sa kasamaang palad ay ang tatay ni Eriang na nasa Hong Kong ay nasa hindi ligtas na lugar. Matapos nga niya na makipag-meeting sa isa sa mga higher level members niya ay bigla na lang sumabog ang lugar kung nasaan sila. Dahilan para masugatan siya ng husto. Sa sumunod na eksena ay nagkita-kita na ulit silang lima. Naisip nga ni Eriang na lumabas muna para tawagan ang tatay niya pero bigla na lang niyang nakita ang mga assassin na handa nang patayin siya. Bago pa nga magsimula ang laban nila ay nagawa ni Eriang na maghagis ng 3 kutsilyo at nataman nga niya ang 2 assassin na naging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. At sa ngayon nga ay ang leader na lang ng assassin ang natitira. At siya nga din ay isang alpha female at matapos nun ay nagkaroon silang dalawa ng matinding labanan at ang bawat isa sa kanila ay pinapamalas ang angkin nilang lakas. Nagagawa nilang iwasan ang atake ng bawat isa habang patuloy na inaatake ang isa't isa. Pero nagawa nga ng kalaban niya na patunayan na mas malakas siya dahil sa nagawa niyang masugatan si Eriang.
Dahil doon ay naisip na nga lang ni Ariang na gamitin ang kanyang talino at nagtago siya sa isang haystack. Sinimulan nga ng assassin na pagsasaksakin ang mga haystack pero sa pagkakataon na yun ay nagawa ni Ariang na maunahan siya at nasaksak niya ito sa tiyan nito. Matapos ng laban nila ay nalaman na nila kung saan nakatira ngayon ang nanay ni Ariang. At nagmadali nga siya para makita siya. Pero nang makarating siya doon ay nalaman niya na meron na palang bagong pamilya ang nanay niya at masaya na nga ito sa buhay niya ngayon. Dahil doon ay naiyak na lang si Ariang na umalis at hindi na din niya kinausap pa ang nanay niya. Matapos noon ay umalis na siya sa Korea kahit na nagtapat na si Kichul nang nararamdaman niya para sa kanya. At nang makarating na siya sa Hong Kong ay nakita niya ang tatay niya na malubha na ang kalagayan. Ilang saglit lang matapos niyang makita ang anak niya ay namatay na ito. At makalipas nga ang ilang araw ay bigla na lang dumating sa Hong Kong si Kichul at narito nga siya para suportahan si Ariang. Binigay na nga niya ang family necklace sa kanya at matapos nun ay bigla na lang siyang hinalikan ni Ariang. Pero sa ngayon ay desidido na si Ariang na maghihiganti siya sa taong may dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. Sa sumunod na eksena ay bumisita si Ariang sa kasal ng kalaban nilang gang at siya ring dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. At ang boss nga ng gang na yun ay narito din sa kasalan na ito. Nagpanggap si Ariang bilang bride para magawa niyang makalapit ng husto sa boss nila. At habang binibigyan nga sila ng blessing ng boss ay bigla na lang nilabas ni Ariang ang espada niya at hiniwa niya ang boss. Nagkaroon na nga ng kaguluhan sa kasalan na yun dahil handa na ang mga gang members doon na atakihin si Ariang. Pero bago pa man nila maatake si Ariang ay nagawa na ni Kichul at ng mga tauhan niya na dumating at kinalaban nga nila ang mga gang members. At habang naglalaban na nga ay nagawa ni Ariang na matalo ang maraming mga gangster kahit pinagtutulungan siya ng mga kalaban. Dahil nga sa nangangamba na ang boss sa seguridad niya ay naisip na niyang tumakas dito pero nakita natin si Ariang na sinusundan siya. Pero makalipas ang ilang saglit ay na-corner siya ng mga ito sa isang madilim na tunnel. Pero kahit na mas madami sila kaysa sa kanya ay nilabanan pera niya sila at nagawa niyang matalo silang lahat. Kahit nga ang kanang kamay ng boss ng kalaban ay wala ring palag sa lakas ni Ariang. Nagagawa niyang ilagan ang lahat ng bala ng baril nito at nagawa na nga din niyang maseksak ito nang ihagis niya ang kutsilyo niya. Sa ngayon nga ay nakaharap na niya ang boss at sa ngayon nga ay may tama na ito. Sinubukan nga niyang kalabanan ang boss sa pamamagitan ng dalawa niyang espada pero tinawanan lang siya nito sabay nilabas ang baril niya at binaril si Ariang. Sa kasamaang palad ay natama niya si Ariang sa hita dahilan para hindi siya makatayo ng maayos. Matapos nun ay tumawa na nga lang na malademonyo ang boss habang nakatutok ang baril niya sa ulo ni Ariang. Sa mga puntong yun ay papatayin na sana siya nito pero sakto namang dumating na doon si Kichul at nagawa nga niyang mabaling sa kanya ang atensyon ng boss. Nagawa nga ng boss na mabaril si Kichul dahilan para mawalan siya ng balanse at mahulog sa mataas na gusali. At kahit na nalulungkot si Ariang ay ginamit niya ang oportunidad na ito para lapitan ang boss. At binigyan nga niya ng isang lethal slash ang boss. Matapos nun ay hinagis niya ang kutsilyo niya dahilan para maseksak ang boss at mahulog ito mula sa mataas na palapag. Matapos niyang matalo ito ay pinuntahan niya ang lugar kung saan nalaglag si Kichul pero buti na lang at nagawa pala ni Kichul na malaglag sa isang truck ng basura dahilan para maligtas siya sa pagkakahulog. Sa sumunod na eksena ay nakita natin si Ariang na opisyal ng naging boss ng gang na Black Dragon. Sa kabilang banda ay nasa biyahe naman na si Kichul papuntang airport para umalis na sa Hong Kong. Pero nasabi nga ng kanang kamay ng tatay niya na huwag niyang hayaan na umalis sa kanya si Kichul. Dahil hinayaan daw ng tatay niya na umalis ang nanay niya na pinagsisihan ito ng husto. At dahil nga sa payong yun ay hinironggan ni Ariang ang sasakyan ni Kichul papuntang airport kasama ang lahat ng gangster niya. Tinutukan nila ng mga patalim ang leeg ni Kichul at matapos nun ay nagpropose si Ariang kay Kichul. Tinanggap nga ni Kichul ang proposal ni Ariang at matapos nun ay nakita natin na nagyakapan silang dalawa sa gitna ng kalsada. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.